Hello po, Happy New Year! So, today is January 1st. Pasensya po kasi ang tagal kong hindi nag-upload. Pasensya din po kasi, ano ba? umiyak na. Sorry po. Ano ba? Madaming nangyari. Like, umiyak po ako kasi may nangyari po lately lang. Pero nung hindi ako nag-upload, busy lang talaga. Busy sa fitness, charot. Tapos busy sa Christmas party. Hindi naman ako, pero kasi si Nigel, ganun. Parang, basta ano lang, ganun lang. Tapos, ano ba? Yun lang. Tapos, wala din naman si Dwayne dito kasi busy siya. Madami kasi siyang events pag mga lalo November, December, ganun. Maraming nagpapakasal. Mag Christmas parties din, ganun. Dapat hindi ganito yung video ko. Kaya lang, yung topic na to, yung tao na to, hindi siya talaga nasa vlog kasi hindi naman siya like immediate family ko. Pasensya po, hindi ko alam kung saan ako hindi ko alam kung paano to sasabihin kasi madami kasing bagay na hindi ko naman sinishare sa inyo. Puro like happy lang ganun. Syempre kasi 'di ba pupunta tayo sa social media kasi gusto natin mag-unwind. Yun yung ginagawa ko sa social media. Nag-unwind ako, so nanonood ako ng bag videos, yung mga happy lang ganun. So, yun yung thinking ko sa pag-vlog. Hindi ko talaga pinapakita lahat. Yung taon na to kasi, if napanood niyo yung Jessica Soho namin ni Dwayne, iba kasi yung parang doon na parang iniwan kami ni Papa kasi basta parang sabi iniwan na ako ni Papa, broken family kami, pero kasi matagal na kasi yun, parang 6 years old pa lang ako, naghiwalay na sila. Tapos hindi naman kasi paano ba nakakalito na yung kwento ko. Yung tita ko kasi, si auntie, so hindi siya yung reason ba't naghiwalay yung nanay tsaka papa ko. Dumating siya sa life ng papa ko, matagal na nahiwalay yung nanay tsaka papa ko. Pero syempre elementary pa lang ata ako noon, ganun. So hindi na to nakwento sa Jessica, so may mga vlogs din kami nakasama siya sa ni Dwayne, tsaka sa parang yung Christmas ko dati kasi doon kami nag-Christmas kay Papa ng lunch or dinner ba. Kasi nung September nagkasakit siya. Tapos yung una inuubo lang siya, ganun. Tapos na-found out na may pneumonia siya. Tapos nagka-rashes siya dito sa katawan.
Tapos sabi ko kay Papa, baka shingles lang or alam niyo yung ganun. Tapos, hindi pa siya nagpa-doktor. Tapos may isang araw na nag-toilet siya. Tapos bigla siyang nawalan ng strength sa knee. So, natumba siya. Tapos tumawa pa nga siya, sabi ni Papa. Tapos yung kwento ko to sa vlog ko kasi alam ko na okay lang sa kanya. Naintindihan niya kasi yung pagbe-vlog namin. Hindi kasi ako feeling ko hindi ako makapag-vlog forward pag hindi ko to na-mention. Parang, before this din, may auntie din ako na nawala kasi sa breast cancer. Pero hindi ko na yun sinabi dito kasi hindi naman siya nasa vlog ko. Hindi naman siya. Pero si auntie kasi na partner ni Papa, happy yun, pati siyang nanonood ng vlogs namin. Tapos pag nagkwentuhan kami, nag-mention niya yung vlogs namin, mas naiintindihan niya, ganun. Very supportive siya sa vlogs namin, ganun. Kaya hindi ako makamove forward na mag-vlogs na hindi ko masabi to. Pasensya na po. Alam ko first day of the year, pero kasi po first time ko siya makikita ngayon. Kasi nasa bahay na siya ni Papa. Hindi ko kasi siya nabisita sa hospital. Mabilis kasi. Tapos yun, may time na hindi na siya makakita, parang brown na yung paligid niya. Yun na sinabi niya, kailangan ko nang pumunta ng hospital. Pumunta na sila. Tapos maraming beses na nag-blood transfusion. Tama ba? Yeah, binagyan siya ng dugo. Parang 2 bags, parang gano'n, hindi ko alam. Parang 4th time ata or 3 times siyang na gano'n. Tapos yung kapatid ko din nag-donate ng blood. Pero incompatible na kasi may na siya before, parang madami nang nasalin sa kanya na iba-ibang dugo. Na-diagnose siya. Kasi yung first diagnosis niya, acute leukemia, tapos / severe anemia. Hindi pa siya natingnan ng specialist yung sa dugo kasi wala yung doctor. Madami siyang patients, parang nakapila yung sked, dami. Tapos syempre nagbakasyon din kasi, so pagbalik niya hindi pa din matitingnan si auntie. Nakasked siya ng January 9. Yes, Nitro? What is it? Pasensya po, wait lang po. What is it? Wait lang po. Yun yung diagnosis niya sa isang hospital sa Tacloban. Tapos lumipat sila ng hospital kasi sabi ko din baka schistomiasis, kasi dito kasi sa amin yung schistomiasis, parang madaming nagkaganon, tapos hindi mo alam kung ano yung sakit mo, yun pala may parasite ka na schistomiasis, ganon. Hindi sa amin dito sa Carigara, pero parang nagkaka-cases na rin dito. Yung schistomiasis pala basta nasa Palayan yan, or pwedeng sa river din, basta parasite siya. I-search nyo lang po para alam nyo. Kasi madami na akong narinig na
akala nila kung ano yung sakit nila, tapos yun pala, yun lang. So, nag-take sila ng medication kasi pwede naman yun. Nag-take sila ng medication, tapos naging okay na sila. Lahat ng symptoms, lahat ng anong nafe-feel nila. Tapos, yun, pagdating nila dun, hindi talaga. Pero after nung nalagyan siya ng dugo, umuwi siya. May mga 7 days, more than 7 days na okay siya. Tapos parating bumababa talaga yung platelets na niya. Hanggang nung 27 ba? Sunday, 28. Yun. Buti na lang din nandito si Necro kasi hindi na ako parang naiiyak. Yun, nag-text si Papa sa akin na wala na si Auntie. Na ano ko kasi hindi ko siya na-bisita sa hospital. Kasi yung isang auntie ko, nandun ako nung nire-revive siya. Yung isang auntie ko na nawala. Tapos, yung ngayon, akala ko kasi, makaka-visit pa ako like after Christmas, ganun. Pero wala. Akala namin ni Papa makakauwi siya ng December 25, pero hindi siya nakauwi kasi nag-worsen yung ano niya, yung condition. Hindi niya naintindihan yung sinasabi ko. Tapos yun, ngayon, mamaya, I am hungry. yes, I'll just finish this, okay? I'll say bye-bye to them. Mamaya, Bye-bye. 10 a.m. magdadrive ako papuntang kina Papa para makita ko si Auntie. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye. 25 seconds is done. Bye. Wait, Nacho. Kasi pag sinusundo namin ni Papa si Dwayne, kasama namin si Auntie, ganun. Civil naman kasi yung namin, si nanay kay Papa, ganun, kay Auntie, ganun. Dati lang yun yung parang si nanay, pero ngayon, matagal na okay naman. Bye-bye. Kasi hindi naman siya yung reason ba't naghiwalay sila, hindi lang talaga sila magkasalo, ganun. Tapos, basta nag-usap kami sa telepono nung umuwi siya sa bahay na akala namin maging okay na siya. Nagkausap pa kami. Sabi ko nga sa kanya, Auntie, but artista ka kasi di ba leukemia yung niya, yung diagnosis. Sabi ko, Bye-bye. di ba Auntie, mga hindi ko na alam kasi nagsalita ako, hindi ko pala na-on ulit yung yung camera. Kailangan ko lang sabihin to ngayon kasi baka sa mga vlogs namin bigla akong maalala tas maiyak ako. Tapos hindi ko alam paano i-explain kasi yung haba-haba. Lang ako kasi yung lolo ko namatay siya ng prostate cancer. Tapos yung auntie ko namatay siya ng breast cancer. Tapos si nanay na na-operahan siya kasi breast cancer din. Nag-chemo siya, kung alam niyo yun. Hindi namin nag-vlog yun talaga kasi hindi comfortable si nanay na i-vlog yun. Ayaw niya. So, parang lang, like, hindi talaga yung vlog na ganun. Si Dwayne yung nun, parang lang, para ma-mention lang na yun yung pinagdadaanan, pero hindi talaga yung everyday na vlog, yung chemo niya, yung treatment, yung radiation, wala yun. Ako kasi, dati alam nyo yun, yung healthy sila, yung lolo ko,
ano yun, walang vices yun. Yun, hindi ka rin hindi umiinom. Tapos, yung auntie ko, malakas din siya. Tapos, kahit si nanay ngayon, maganda yung katawan nila. Tapos biglang babagsak. Like, sobrang payat na nila. Tapos, frail sila. Na lang ako kasi, parang hindi yun yung ko sa kanila. Yung tingin ko sa kanila. Iba yung, ayoko lang na nagiging weak sila. Mommy, Nagkakasakit. don't forget Mommy's a skinwalker. Yes, baby. I'll see you. Go downstairs. I'll see you. I'll be fast. Yun lang. Parang nakaka-frustrate lang na. Pero alam ko naman lahat tayo, di ba, papunta dun. Pero lang ako. Siyempre, hindi ko lang maiwasan na malungkot na gano'n. Actually, yun yung ko, parang pwede akong ma-depress kung parati kong iniisip yung mga ganyan. Yung illness ng mundo, yung mawawala yung family members nyo. Yun, madi-depressed ako. Alam mo, parati kong iniisipin. Kaya hindi ako parati nag-iisip ng mga ganun. Pero hindi ko lang maiwasan na siguro kasi first time ko siyang makikita kasi nung nagkasakit siya, nakabisita ko doon. Naghatid ako ng September, yun after birthday ng papa ko. First week ng September. Yun yung first na yun yung last ko na nakita siya na buhay siya. Si auntie. Tapos, nagdala kasi ako ng cake doon. Tapos, weak na siya. Tapos, napansin ko, pumuyat siya. Dati nag-joke lang kami na sinasabi niya na taban niya, gusto niya pumayat. Where? Pero, tapos nagulat ako na pumayat siya. Tapos, maputla siya, gano'n. Tapos, yun, mamaya kasi first time ko siya makikita. First time ko siya makikita na yun na wala na siya. Mabait yun si auntie. Masayahin din siya. Siya, parang easy lang siya nakasama. Walang drama, ganun. Parang relax lang siya kahit may problema sila. Parang smile lang siya, tumatawa lang siya. Mommy, it's okay. Can you just turn on the fan, please? It's okay, I'm done na. I'm just gonna say bye-bye. Yun lang, gusto ko lang ma-update kayo. Pasensya na po. The first vlog ko ng January. Pero, Mommy, just turn yun lang. on the fan. Yes. I-insert ko lang yung pictures ng, like, videos ng I'm so sweaty. just go downstairs. Sige na po, bye-bye na po. Maraming salamat. Happy New Year. Sana maging okay yung year na to para sa atin lahat. Bye. Gotta follow this.